to what they're doing. Nakikita nyo rin, di ba? They're kind of desperate na to connect with the masses, to connect. Kaya all of this giveaways, all of this, parang parang perya yung atmosphere nila, pero walang kumakagat. People are there for the handouts, but they're not very happy with the candidates. So all of that, pag dumating na sa eleksyon, tapos manalo pa rin sila, yung ma-shut out lahat ng mga kalaban, pagdududahan yung resulta ng eleksyon na yan. Yung page ng presidente, pag kami nakikita silang mali, pag may mga diskusyon tungkol sa polisiya, na tingin nila mali talaga yung ginagawa ng administrasyon ngayon, they will find a way to let you know. Ngayon, kaya nga, what we're saying is that without achievements, your comms are nothing. So you're reduced to that. Magtatago ka ng emoji. Ano ba yan? Walang teorya, walang communication strategy, walang kahit ano. Sa failings ng administrasyon na ito, naalala lang. So, kumbaga, sinasabi nila, parang nagbabalik sa'yo sila kay PRD na, sinungaling, nambubudol. Grabe yung language. Not government at all. So, nambubudol. Ang balik dun is, sino bang nambudol? Nasaan yung 20 pesos na bigas? Nasaan yung continuity? And so on. Whether or not these are valid arguments, the problem is that yung inelicit nila na response, hindi lumalabas, and instead, natalbogan na naman sila. Puna dito po sa kaso po na kinasangkutan ni Ginoong Jun Abines po. Maaari nyo po bang maipaliwanag ito sa ating mga kababayan na nakatutok dito at hindi madaling maintindihan, lalo na po itong usaping legal po, attorney? Nakalagay kasi dun sa charge. Ang search warrant ay tungo dun sa charge ng violation ng Article 154 ng Revised Penal Code, which is unlawful utterances or unlawful use of means of publication. Medyo mahirap intindihin. Pero pag binaklas natin, ano ang unlawful use of means of publication? Ibig sabihin, ikaw ay nagpahayag at yung mga pinahayag ninyo ay parang news. Pinamukha mo na ito ay balita. Pagkatapos, yung balita na yon dapat peke yon. In addition to that, kailangan makakaapekto siya sa interest ng Estado, sa credit ng Estado, o kaya naghihikayat ng disobedience may danger to public order. So, hindi natin yan nakikita. Yung isa is unlawful utterances. Unlawful utterances. Ibig sabihin, naghihikayat ka ng paglabag sa batas, sumuway sa otoridad, o kaya pinupuri mo ang paglabag sa batas. So, given na yan yung charge, ang sinasabi, may pinapakita na larawan na di umano'y pinost daw ni Mr. Abines na may kasamang blurb, may kasamang post doon na sinasabi na hospital ka daw and so on. So, hindi maliwanag kung anong part doon ang unlawful utterances o kaya false publication. Kasi wala po tayong nakikita na meron siyang sinasabi doon na paghihikayat sa pagsusuway sa batas. Wala siyang sinasabi doon ng paghihikayat sa pagsusuway sa otoridad. Wala din doon na nakalagay na hindi pumapasok doon sa mga elemento ng krimen yung sinasabi nila. Ngayon, may search. So ano yung ginagawa pag may isang search? Ang search po ay kukuha ka ng ebidensya of a crime. So in cases like this, dapat may kulang pa dun sa pagpapatunay ng krimen, pero mayroon enough evidence to indicate na mayroon krimen at posibleng itong tao ng krimen. So probable cause para maka-issue ng warrant. Yung warrant, nakita natin for the first time, kasi ngayon parang first time ko nakita na isa publiko yung search na kakaiba kasi bunga ito ng cybercrimes law. Ibig sabihin, yung search warrant niya is mag-search ng isang lugar para sa devices na posibleng ginamit sa isang krimen.
pag na-search nila, pwede nilang i-seize yun at examinin kung may ebidensya doon sa mga devices na yon para ma-determine kung yung krimen o yung extent ng krimen. So ang nakikita dito is parang pilit. Kasi hindi pasok mismo yung pag-post sa Facebook doon sa mga elemento ng krimen. And walang even remote connected. So nakikita natin posibleng infirm yung search warrant dahil hindi niya napapakita na posibleng may krimen na nangyari. So in order for them to have obtained a search warrant, kailangan nakapagpatunay sila doon sa maestrado o sa judge na may mga elemento, may probable cause para isipin na may ganitong krimen at yung taong yon ang gumawa ng krimen na yon. So, ano yung evidence nila? Later on, sinasabi during the search ay mayroon daw hacking na nangyari para makuha siguro yung larawan na nandun. But if nakuha yung larawan na nandun with the use of hacking, di hindi na siya false utterance. Hindi na fake yung balita. Hindi na siya papasok dun sa sa false utterances, sa unlawful utterances na sinasabi ng batas. So by itself, pag in-examine ninyo yung mga evidence, pati yung actions ng mga police officers at saka yung claim nila and the contents of the warrant, parang pilit. And masama yung mga ganitong nakikita kasi nakaka-cause ng panakot, nakaka-cause ng panic na kahit ganito kababaw yung level ng ebidensya, ay maaaring halungkatin ang iyong computer. And this violates our right to privacy. Opo. So, ibig sabihin po ba, ma'am, na hindi magkaugnay direkta yung sinasabing doon sa post, no, doon sa kasong cyber libel na isinampa laban kay Abines, doon sa pagsisearch? Kasi kung maghahanap sila ng ebidensya, dapat yung mismong post na ang ebidensya. Bakit kailangan pa na suriin yung computer? Para saan? Di ba tinutukoy nila yung post mismo ni Ginoong June Abines? Correct. The entire post, dapat yun na yung tinatawag nating corpus delicti. It is the body of the crime. Everything is there na. So ano yung ebidensyang hinahanap nila? So the excuse is may hacking daw. Kailangan kasi may hacking para ma-examine yung kanyang computer. Pero ano yung purpose ng hacking niya? Nakapag-post naman siya without bothering to hack. So kung nag-hack siya in order to get the photograph, di hindi na rin nila maipapasok sa unlawful utterances kasi hindi na fake yung balita. So, pero for me, it seems like such a stretch. And nakikita lang po natin yung purpose ng pag-serve ng warrant, pag-seize ng kanyang gadgets ay para makalkal yun. And ito yung tinatawag natin for intel purposes. Magta-trump up ka ng charge para ma-search mo yung lugar. In the process of the search, baka makakuha ka ng ebidensya of another crime. So this is harassment. This is violation of his right to privacy and of his right to be presumed innocent. Kasi lahat ito, they're being conducted as a fishing expedition. At least yun ang nakikita natin sa publiko. Para siyang naghahanap lang sila para makalkal nila yung mga devices ni Sir June and possibly get evidence, if not against him, against the people that he was talking to. So this is a police state. This is hindi na to naaayon sa ating saligang batas. Opo, so kumbaga ma'am, kung ito po ay hindi ma-correct, no, maitama, ordinaryong tao, kahit na siguro sa mga malalaki, halimbawa sa media, kung may nagkamali doon, kumbaga yun ang gagawing paraan, example ito na pupuntahan ito ng otoridad, yung kanilang kumpanya at maaaring tingnan ng kanilang mga computers, kunin yung mga cellphone kasi pagbabasihan itong naging cyber libel post nila, libelous na post nila online. Correct. And ganyan kababaw yung ebidensya.
So sana ma-challenge ito sa mas mataas na hukuman kasi otherwise ganito yung president, ganyang kababaw yung talagang pinipilit nila yung unlawful utterances or unlawful use of means of publication para maidikit lang sa krimen si Mr. Abines, and in the process kuha ng search warrant and they can do this often pa ha. Paano kung sabihin nila, ganito rin kababaw yung ebidensya, hanap lang sila ng post niya and then say na, oh, he couldn't have gotten that without hacking. O, yan na naman. Ganyan kababaw na ebidensya should not be countenanced. Kahit ng mga, nung judge na nag-issue ng search warrant. So we hope na, baka naman meron tayong hindi nakikita dito, and we hope na maliwanagan din ni Sir June o ng PNP. What's missing here? Otherwise, kung ito lang nangyari, itong nakita natin, then this sets a terrible precedent. Parang nananakot talaga sila. Opo. Halimbawa, ma'am, meron silang mga information na nakuha doon, pero outside na doon sa sinasabing kaso laban dito kay Ginoong June Abines na posible nilang i-build up sa panibagong kaso. May tuturing po ba itong illegal, considering illegal din, kung may establish na illegal yung pagsisiyasat nila? Kung illegal yung search, kung makwash nila yung search warrant, then magiging fruit of the poison tree or fruit of the poisonous tree yung ebidensya. It will not be admissible in any proceeding of any sort. So wala na yan, embargo na, wala na yung evidentiary value whatsoever. So, yun po ang makakapag, although wala namang sinasabi, di ba, na may ebidensya nakuha against Mr. Abines. Otherwise, I'm sure na posasan siya. Pero, in some future event, something like this happens again, kailangan talagang i-challenge yung search warrant. Kailangan i-challenge yung validity ng warrant for being issued without probable cause. Para nang sa ganon, maremedyohan. And anything that is the fruit of that search will no longer be admissible in any judicial or administrative proceeding. Opo, attorney, bago lang si partner MJ, after kasi ito nangyari na ito, muling nabuksan ulit yung naging issue noon sa implementasyon naman ng warrant of arrest, no? Doon sa KOJC na umabot po sa mahigit 2 linggo, 16 days po yun, na pagkubkob po nila. Now, ngayon, ano po ba yung kaibahan dito sa arrest warrant tapos sa search warrant? Kasi sa panahon po ng KOJC siege, ang daladala nila ay warrant of arrest. Pero kung mapapansin nyo po, doon sa salakay nila doon sa mismong compound, nag-search na rin po ba sila? So maaari po bang gamitin ang arrest warrant sa pag-search kahit nga doon sa mga shoe rack, tinitingnan nila po doon kung nandun ba yung subject or kung ano yung kanilang tinitingnan. Dito po sa search warrant po, kumbaga magiging doble po ba ang power ng arrest warrant? May kasama ng search talaga yan? Or magkahiwalay, magkaiba po yung dalawang klase po ng warrant? Dito sa KOJC siege, nakikita natin malaki yung pagkakataon na ma-enrich ang jurisprudence. Kaya mahalaga yung kaso na final ninyo tungo dito sa service ng arrest warrant. Mayroong valid search in a pertinent to the service of a warrant of arrest or in the process of a lawful arrest. So kunwari may ina-arresto ka with or without a warrant, pwede kang mag-search. Pero limitado yung search mo doon sa immediate surroundings nung ina-arrest mo. Ang purpose niyan kasi is to protect the service officer, the officer na nagsiserve ng warrant. Kasi ang sinesearch mo actually is for weapons, kung anong pwedeng maggamit para either tumakas yung inaaresto o kaya para masaktan niya yung mga nag-aaresto sa kanya. So yun yung reason for the search pertinent to an arrest. So ito, walang ganun. So ito, service ng warrant of arrest. Pero nagstay sila, wala kasi dun sa rules. May kakulangan talaga yung rules natin. Walang nakalagay doon na you must be able to search the premises within a reasonable time and maitakda nila kung ano yung reasonable time na yon. So we presume na lahat ng pag-serve, lahat ng legal processes are subject to the test of reasonability.
So dito, reasonable pa ba yung pag-serve ng warrant of arrest ng ganon? Na which amounts to the occupation of a place, tapos ang tagal, 16 days. So, sa search warrant nga, mayroon tayong mga rules, kailangan nandyan yung may-ari, may mga witnesses, and so on. Tapos, very specific yung hinahanap. Dito, in order to circumvent getting a search warrant, parang meron silang ibang kinakalkal. Ang dahilan is supposedly may inaaresto sila. So, ganong katagal can you serve? Kung baga, by analogy, paano kung bahay yan? Bahay ng ordinaryong mamamayan, pinasok nila. Tapos kinakalkal nila dun sa mga obvious places. Pwede ba nilang, let's say, hukayin yung kitchen floor? Pwede ba nilang buksan yung mga yung mga yung mga closets and sirain yung mga likod ng closets to see if there are passageways and so on. Pwede ba nilang sirain yung ceiling? Pwede ba nilang buksan yung mga ganyan? The question now is, how reasonable is your search? So, importante yung kaso para ma-define ng Korte Suprema yung reasonability of the service of a warrant of arrest at ano yung extent ng search para sa tao. Kasi may hindi lang naman yung tao yung nahinahanap, hindi siya yung nasagabal. Nasagabal, everybody else who lives there. Everybody else who, meron silang mga buhay. Ininterrupt yung mga buhay na yon. And of course, yung pagtrato, there are other cases, I understand. Yung pagtrato ng mga pulis dun sa mga naandun, including yung unreasonable na pagti-tear gas na wala namang purpose and so on. Yung mga pag-detain, yung pagtatakot sa mga bata, all of these things. All of these are relevant. And dapat talaga magawa na ito ng rule ng Korte Suprema. It's not nice to say it na that there is any good thing coming out of this. But there is, in the sense na magiging mas maliwanag na yung rules about warrants of arrest and their service. Ma'am, good evening ma'am, si MJ po ito. Ma'am, sa usapin po ng optics o public perception, nakakatulong ba ito ma'am na may umiiral ngayon na atmosphere of fear mula po sa ordinaryong mga Pilipino na dapat itong atmosphere of fear ay dapat maramdaman ng mga kalaban ng pamahalaan, hindi ng mga sibilyan? Ang dami nga nakikita dun sa social media, nagsasabi na parang undeclared martial law na, no? Kasi we know that martial law must be declared in order for it to be implemented. Pero yung our elders, yung mga nakakaramdam nito, sinasabi talaga nila, ganito yung atmosphere ng martial law under Marcos Sr. So mayroon ding, syempre kung makalat yung ganyang balita, people will panic, iisipin nila, what if they search my phone? Ang daming pwedeng makita doon. What if So meron tinatawag na chilling effect. Kasi ang kinakaso dito kay June, si June is a vlogger. He's a critic of the Marcos administration. Tapos kung ngayon magsi-second guess na siya, any other person, of course matapang si Mr. Abines, this is not going to faze him. Pero an ordinary person looking at this will think na, ay hindi na siguro ako, hassle na lang masyado to talk about the government, to be critical of government because they can do this to me. They can scare my family. They can enter my home. They can open up my cell phones, my computer. They can seize it and look for things that are not even connected to the charge that they are filing against me. This is, this sends fear. Or at least tignan ninyo, maraming alam ko na mga tao, seeing this happen, nagsi-second guess na sila, iniisip na nila, pwede ko bang isulat ito? Meron bang magagalit? Papatawag ba ako sa, ng pulis? Pwede bang silang pumasok sa bahay ko and just arrest me for that? Yung mga ganyan, even if it is no longer reasonable, yung iniisip ng mga tao, the fact that they have seen this, and laganap na laganap yung balita, kalat na kalat yung balita, this, whether intentionally or not, causes an atmosphere of fear. Ang tingin natin intentional ito kasi walang sinasabi ang autoridad. Walang statement from the DILG, from the PNP na this is an isolated event and so on, that or this is
of concern kasi parang first time na publicized yung service ng ganitong klaseng warrant. So we assure the public that this is not going to be done arbitrarily. Walang ganon. They're allowing people to feel afraid. So, yan yun. Martial law. Din yung binanggit ma'am ni former President Duterte sa isa sa mga speaking engagement niya recently dyan sa Cebu City. Bago lang ako maglipat sa ibang topic, ma'am, gaano kalaking impact, ma'am, na the former president is gathering such huge crowds, tapos naikukumpara yung reaksyon ng mga tao sa Duterte rallies at yung sa reaksyon ng mga tao naman sa administration rallies na meron ngang ako nakitang video sa TikTok na kumakaway gano'n ng presidente, wala namang reaksyon ng mga, walang pake yung mga dinadaanan niyang kababayan natin. Ma'am. I think his people should protect him more sa mga ganyan. Of course, the president, he's not running for any election. Pero gayon pa man, he's on the stump. He's on the campaign stump para tulungan yung kanyang mga kandidato. These optics are very important. Kasi siya yung primary cheerleader ng administration slate for the 2025 elections. If it's a hugely unpopular president, hindi malayong mangyari na yung mga kandidato niya will do badly. Pero what if this hugely unpopular president na pinopromote niya yung administrative slate, paano kung nanalo sila? Di ba? Parang iisipin mo, walang kumakaway eh. Very lukewarm yung mga responses in any of the rallies. Pinagtatawanan sila on social media and then they win. This now, people will lose confidence in the electoral process. So sana, magano na lang sila, stick to what they know. Stick to what they're doing. Nakikita nyo rin, di ba? They're kind of desperate na to connect with the masses, to connect. Kaya all of this giveaways, all of this, parang parang perya yung atmosphere nila, pero walang kumakagat. People are there for the handouts, but they're not very happy with the candidates. So ano yan, all of that, pag dumating na sa eleksyon, tapos manalo pa rin sila, yung ma-shut out lahat ng mga kalaban, pagdududahan yung resulta ng eleksyon na yan. So paano yung confidence natin in the process? Lalo pat may declaration, ma'am, ng 15-12-0. Di ba? Yung pronouncement na recently ng presidente. So kitang-kita lantaran yung unpopularity nila. What will happen to them? Kumbaga, even now, the confidence of most people in the government, alam natin, it's not really very good. Do they really want to take away all doubt na ganyan sila, na pupunta sila, mag-hold sila ng ganito, maliwanag na hakot yung mga tao? They don't even bother to wave at the president anymore. So, tingin ko mali talaga yung approach nila to the whole thing. Ma'am, dito po sa nangyayari ngayon na siyempre, ini-expect ng mga kababayan natin, marami magrarally, marami po ang maghahayag, pupunta sa kalsada. Pero iba kasing generation natin, ma'am, kumpara doon sa Marcos Sr. administration, that people tend to go to streets to express their thoughts to the government. Pero ma'am, iba ang ngayon, ma'am, no? Kasi parang ang mga tao ngayon, makabagong Pilipino, were not built to go to rallies. Pero yung kanilang voice of dissent, pinapakita sa social media. In fact, nakahide po yung barometer, ma'am, kung ilan sa mga kababayan natin ang binibigyan ng laughing emoji reaction sa Facebook. Yung mga social media pages ng presidente, ng PCO. Tiningnan ko, ma'am, hindi mo na makita kung ilan na yung tinawanan yung mga post. Your thoughts about that, ma'am? I think that was a very lame response, tatago mo yung mga reactions. Ibig sabihin, then people will conclude there's a reason for you to hide these things. Now, why would they want to do that? Ang tingin ko dyan is that it's a barometer also. It's a barometer, diba? Parang of what's happening around them. Alam natin that the atmosphere is no longer favorable to them. So, what they should be doing, instead of covering up yung mga reactions, is to work harder to uplift the state of the nation, diba? To uplift the conditions of the people. Pero they're so concentrated on elections, mali eh. Normally, papasok ka sa election,
ilalabas mo itong mga nagawa nitong taong to, itong nagawa ng administrasyon. Achievements will render popularity. Pero dito, they are going straight into promoting popularity na wala silang basehan. Everybody knows it's like an empty can, maingay lang pero walang laman. So ganun yung pag-hide ng it's simply hiding the evidence pero nangangamoy na yung bangkay. So ang tinatago mo yung tsinelas ng tao pero hindi mo naman nililigpit yung cause noon. So it's cosmetic. Bakit ang worry ko is yung mga reactions nila to their problems in communication, ang ginagamit lang nila are cosmetic responses, hiding the accounts, we suspect that they hired trolls, but it's failing because there's still no achievements. If they concentrated, if they spent more time figuring out what achievements can be made so that life becomes easier for the Filipino, communications becomes an easy task after that. Hindi pwedeng comms lang, puro advertising ka pero wala namang laman yung produkto mo. So, they're going about it the wrong way. Attorney, at ang naging yata nila, hakbang ay i-disable yung pwede kang mag-react gamit ang mga emojis po, attorney. Kung napansin nyo po, tinanggal nila yung dinisable na nila. Hindi ka na pwedeng pwede kang makapag-laugh, pero hindi na makikita doon yung bilang. Kasi ginagamit nga na barometer, nakakatuwa nga yung mga netizens kasi tinitingnan nila, pagkaayaw nila, instead of an angry emoji, pagtatawanan nila, which actually is far more hurtful. Kasi, kunwari, the president will make a big show, pupunta siya, he's very enthusiastic, he has a prepared speech and all that. Pagkatapos, tatawanan lang siya. Tatawanan lang yung effort. So, merong strength kahit yung emoji. And all of that is communication. So, if they're reacting to the little things without reacting to the cause of why people feel this way, then, they're going to fail. They'll fail their communications in the same way that they're failing, that the government is failing the people. So, patay. They're compounding the problem. As if naman hindi mapapansin yan ng taong bayan, di ba? Ang talas ng mga mata ng mga netizens, they'll look for everything. Kayang-kaya nila magkalkal online. Ano pa kaya yung mga emojis na yan? So, doing that was kind of lame. Kumbaga, a very lame response to how people are responding to the government. Opo, pero hindi na nila matatakpan po Kasi nung una, di po ba, mas marami na yung mga tawa na emoji. Tapos pag i-click mo, makikita mo ilan yung mga tumawa, nag-like. Ngayon naman, hindi mo na makikita yung bilang, pero makikita mo pa rin kung ano ang may maraming reaksyon. Halimbawa kung tawa talaga yung nangunguna. So, tinakpan lang nila kung ilan yung bilang. Pero sumatotal, makikita mo pa rin na marami pa rin pinagtatawanan pa rin yung mga naging post. Kung kayo pong tatanungin, ma'am, saan po yung mas masakit, yung tawa o yung angry emoji? Tingin ko yung tawa kasi yung angry emoji may emotional investment Yung tawa talaga, ang tingin nila, it's denigrating. Kumbaga, minamaliit mo. So para sa akin, yes, naiintindihan ko kung bakit sila nasasaktan. Pero by covering it up, syempre na-alerto yung mga netizens. Ngayon, i-comment na nila yung mga reactions nila. And ang ginagawa kasi is, I guess, ine-erase nila the really negative ones. But, the people will find a way. Akala ba nila the problem is going to end there when you hide the reactions? Hindi. Gagawin lang nila. Dadalhin nila somewhere else yan. They'll take a picture, they'll comment it somewhere else. Ang pinoprotektahan lang nila, yung presidente. Because in all likelihood, yan lang ang titignan niya. Or they can show that, Mr. President, ganito yung number of reactions. Pero they will not show him yung mga pinag-uusapan sa ibang mga sites, sa ibang mga sa ibang mga accounts, sa ibang mga pages. Hindi nila yan. But the people will find a way. That's why it's called expression. Talagang maglalabas at maglalabas yan. May sisingaw, ika nga.
So dito, medyo naman, is that the best you can do? I'm sure you can do better. Wag naman yung ganyan. And well, hopefully there are changes coming, but I don't have very high hopes. Opo, so kumbaga ma'am, kasi ang napupuna rin nila, marami silang mga issue na sinasabi nga ng mga netizen, mga analyst na panlihis sa tunay na issue. Ito pa bang ganitong ekspresyon ng ating mga kababayan, mga netizen, ay refleksyon ng kanilang kasalukuyang estado na kumbaga hindi na kami malilihis sa mga issue. Ang mga pinagsasabi mo dyan, ang mga post nyo po dyan, ay hindi namin direktang nararamdaman. Ang kung maganda yung mga post ninyo dyan, hindi namin nararamdaman, kaya ito na lang pambawi namin. Laugh emoji. Correct. Katulad nga ng sinabi ni MJ, iba na yung henerasyon na ito. Hindi man tayo nagrarally, paparamdam pa rin ng mga tao. And ngayon, ang lalakas ng loob ng ibang talagang mga nagpo-post, itatag pa nila yung page ng presidente pag kami nakikita silang mali, pag may mga diskusyon tungkol sa polisiya na tingin nila mali talaga yung ginagawa ng administrasyon ngayon, they will find a way to let you know. Ngayon kaya nga what we're saying is that without achievements, your comms are nothing, so you're reduced to that. Magtatago ka ng emoji. Ano ba yan? Walang teorya, walang communication strategy, walang kahit ano. And there's no calculation either on the part of the administration. Wala kang marinig na, dapat ilabas natin itong mga achievements natin para para mapahinahon yung taong bayan tungkol dito with that their impression na wala tayong ginagawa. Walang salag eh. So, tingnan ninyo. So, kumbaga, you can't stop people from feeling a certain way. Ano yung sinasabi nila? Feelings are neither right nor wrong. Kasi reaction ito. And therefore, ikaw yung actor. Ikaw yung nag-create ng reaction na yun. Do something. Ikaw ang nag-move niyan. Kaya nga, government is powerful because they can elicit a reaction. And the problem is, alam nila na sila yung nag-elicit ng reaction pero nagagalit sila sa mga taong nagre-react imbis na i-correct nila yung cause ng reaction na yun. Again, they're going about it the wrong way. And I'm wondering, ano bang ginagawa nila na kabisi-bisihan nila na hindi nila maasikaso yung ganito? Kayo po ba'y naniniwala, ma'am, na ang pinakamabisang, kasi di ba, meron po tayong ahensya kaugnay sa communications, pero ang mabisang communication po ay mismo ang public service kasi hindi natatabunan ng opisina ng ating pamahalaan itong mga ganitong issue kasi sa kabila ng kung ano na ang kanilang mga press releases. Pero kung hindi talaga nararamdaman ng taong bayan, yung public service, yung sinasabi ng mga pangako, lalabas at lalabas pa rin po yan, attorney. Diba? Ang term nga is sisingaw yan, kahit paano. But like I said, maraming kritisismo sa gobyerno. Hindi nila sinasagot. Okay lang yan kung hindi nila kayang sagutin kasi it might require a different touch. Minsan din naman, ang polisiya nila is no talk, no mistake. O kaya, ignore it, maybe the problem will go away. Pero, the best way that they could have done something about it is simply to ilabas yung mga achievements. Now, nakita ko, about 2 weeks ago, may attempt na ganon, na maglabas ng mga achievements. Kaso, within the first few na kiniklaim nilang mga achievements, some of them were, Duterte projects na sila yung nagtatapos, na hindi pa rin tapos, pero sila yung supposedly they're working on it. Tapos sinasabi nila na ano ba yung mga puro kadiwa. Kiniklaim nila that kadiwa is an achievement. How is that an achievement? Kaya kayo nagkakadiwa kasi mahal ang presyo ng bigas. And it's been 3 years and hindi na turn back yung presyo ng bigas. Nag-declare sila ng food emergency but there is no action other than the NFA gets rid of its aging stock. Yun lang. The only reason that they declared a national food emergency is para ma-unload ng NFA yung stock nila na kasi baka mapasuhan sila. If they were achievements, alam niyo kung bumaba ang presyo ng bigas, hindi na nila kailangan mag-announce. Hindi na nila kailangan, of course, apart from the food emergency, they wouldn't have to worry. Hindi sila mag-aalala dito sa komunikasyon nila.
the best response was that, or even na, o sige, may gagawin kaming ganito. And if they follow through, okay lang. Kaso anong sinabi? Mataas ang presyo ng bigas, they declare time food emergency. And then natapos na doon. Wala na. Their communications failed because they failed. Opo. And makikita din natin, marami din silang mga sinisisi at mga pagpuna doon sa nakalipas na administrasyon. Kaso, ang taong bayan din, nag-express din, nagkaroon din ng paghahambing sa kasalukuyang administrasyon. Kaya siguro ganito na lang kasi yung komento, reaksyon ng ating mga kababayan kasi nakita nila yung pagkakaiba. Ang problema pa dito, sabi ng mga talagang sumusuri sa mga naging pahayag ng kasalukuyang administrasyon, pinupunin nila yung dating administrasyon, pero marami naman po doon sa mga opisyal sa nakalipas na administrasyon ay nakaluklok po ngayon at pinipili pa nga, nilalagay sa pwesto. So hindi rin mabibigyan ng bigat yung kanilang mga pagpuna sa nakalipas na administrasyon dahil sa ganito din po. Ganyan din po ba yung nakikita niyo po, Attorney? Ano yung sinasabi niyo na yung pagpuna dun sa well, alam niyo sa totoo lang medyo cheap yun na ano yung mga defenses na hindi masyadong binibigyan ng bigat, hindi nila napag-isipan, hindi napagplanuhan. Kasi kung magbablame ka, hindi enough yung sasabihin mo yung kasalanan nito ng administrasyon dati, pinabayaan nila, tapos titigil ka doon. Ang difference between this administration and the previous administration, nag-e-explain sila. Naglalabas ka ng ebidensya. Halimbawa, may nagsabi tungkol kay, let's say, Sec Tugade, na hindi nila ginawa yung ganito. Ilalabas niya. Ilalabas ng comms niya, si ASEC niya at the time. Maglalabas ng, ito yung numero, ito yung mga ginawa, ito yung timeline, ito yung proyekto, ganito yung nagastos. Ito yung expected date of delivery. Meron silang ganun, but this administration, walang ganyan. I mean, I'm sure magguguluhan sila at kumbaga unsolicited advice na lumalabas dito sa usapan natin. Pero like we said, nothing succeeds like success. So just tell us what your successes are and you don't even need the expensive PRs that they keep hiring. So, yeah, yung attempt nila to blame the previous administration, nagbo-bounce back sa kanila, parang nagkakatalbog sa'yo. Now, halimbawa, doon sa reaction ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa sinabi ni Presidente Duterte about this parang drift towards dictatorship. Ang reaction nila, budol yan. Pag ginamit mo syempre yung word na ina-associate ng mga nagsusuporta kay Presidente Duterte, ina-associate sa failings ng administrasyon na ito, naalala lang. So, kumbaga, sinasabi nila, parang nagbabalik sa'yo sila kay PRD na, sinungaling, nambubudol. Grabe yung language, not government at all. So, nambubudol, ang balik dun is, sino bang nambudol? Nasaan yung 20 pesos na bigas? Nasaan yung continuity? And so on. Whether or not these are valid arguments, the problem is that yung inelicit nila na response, hindi lumalabas and instead natalbogan na naman sila. So, I really think that they should stop trying to argue on that level and just simply working to do some good. Masyado silang nasa election mode. Tapos yung election mode, bardagulan style pa. They can't do it. Hindi nila kaya. It isn't their style na huwag nilang pilitin. Ma'am, ano po ang advice niyo sa ating mga kababayan, lalo pa at panahon ng pagpili ngayon sa mga gustong magpahalal bilang senador, bilang mga congressman, down sa lower levels po ng ating pong pamahalaan at sa matindi po ngayon na information overload sa social media? Partisan ako So, I hope that people who are listening here, hindi kayo magagalit. Kasi maliwanag naman that in this case, pagdating sa election, we are all partisans. So, pero para sa akin, the usual advice is this. Ano yung gusto natin mangyari? What is the goal? Kumbaga, kung ano yung vision ninyo, what do you want to happen
happen dito sa Pilipinas. And you choose the candidates in accordance with that. Now, it can be short-term, it can be long-term. Yung long-term dyan, boboto ka ng mga senators na mayroong mga pet projects which align with the things that you want for your country. Or, kung simple lang ang pangarap natin at hindi masyado malayo, ayokong ma-impeach si VP Inday. Therefore, boboto ko straight PDP. So, ang advice ko is, ihanay ninyo yung kandidato ninyo dun sa mga goals ninyo. And it can be short-term, it can be long-term. Both reasons will be equally valid. Kasi election, ito yung participation ng ordinaryong mamamayan sa pag-shape ng mga mangyayari sa ating bayan. So, my advice is always that, ihahanay ninyo, what is the goal? And let's look for candidates na naaayon dun sa goal na yon. And para sa akin, you don't have to fill up everything. Kasi makakahabol lang yung ibang mga tao eh. Just the people that you want to vote for and then that's it. Kung 9 yan, 9 lang. Huwag niyo nang punuin. Hindi na po nangyayari yung sinasabi nila dati na kailangan i-fill in mo dahil somebody might fill in those blanks. Wala na po kasing blanks doon sa mga sa mga balota natin. Shading na lang yan. So the danger of the blanks being filled up, malabo yun. I really don't think that would be how any cheating would possibly be conducted. I'm not saying that any cheating is going to be conducted in the coming elections. Pero maganda na yung consistent tayo, yung boto natin is consistent with what we want.